Friday morning mga kapiks. Ayan for today's video. Tulog pa po si Ate Ezra dahil wala po siyang pasok ngayong araw. Kasi yun nga ho, kahapon acquaintance party po nila sa school. So nag-start po sila 12 hanggang 4 ng hapon. 12 ng tanghali. Then, yun nga ho, alas 4 na po siya nakauwi. So, yung pinadala ko po sa kanya sa school, yung in-order ko pong sumanlatik. Ano po yun? 25 peraso. So, kaso hindi po pwedeng mag-order ng ilan lang. Kailangan minimum po sa order. Minimum kung magkano yung ano niya. Tapos, yun nga ho, kailangan 50 peraso. So, yung ginawa ko po, 50 po yung in-order ko. Tapos, yung kalahati. Timing naman po ngayong araw, Friday. Induction party naman po sa school ni Patpat. Induction party. Tapos, bring and share din po. So, akala ko po kasi makikipaghati ulit sa akin si Ate Aiza. Para sa anak niya din kasi yun nga kaklase din ni Ate Ezra. Yun pala, hindi umattend yung anak ni Ate Aiza dahil hindi daw gusto umattend or hindi niya trip pumunta sa school para umattend ng acquaintance party nila. So kaya yun, naisipan ko po na ako na lang po yung or dalhin ko na lang po yun mamaya doon naman sa school ni Ate Patpat. So ngayon si Patpat tapos na po siyang mag-almusal, hinahanapan ko po siya ng pinipilian ko po siya ng damit na suotin niya naman ngayon papuntang school. Kaya si Ate Ezra pwede po siyang umabot ng tanghali sa higaan pag hindi pa magising. Pero gisingin ko po yan maya maya pag alas 8 na dahil mainit na po dito sa taas pag tanghali. Marami pa po tayong mga sabit-sabit dahil hindi pa po yan natupi. Kasi yun nga ho, kahapon dun pa ko kinamama. Ayun na napat. Heart. Dili kayo ni? Kaya ayaw niya po ng heart na damit. Ayan, may napili na po tayong damit para kay Ate Patpat. Ha? So, baka sabihin niyo naman ulit po na bumabawi po kay Patpat. Hindi po sa ganon. Pantay po yung pag ko sa mga bata. Wala pa ko sinasabing favoritism or Dalawa lang po kasi yung anak ko kaya hindi pwede na ganon na may favoritism. Wala. Kung ano yung meron yung isa, silang dalawa talaga meron dapat. Hangad pa. Siguro hindi nyo lang po palaging nakikita si Patpat sa vlog ko. Kasi hindi po siya palaging nakikisabay. Di ba, Pat? Pat, ating gusto, Pat. Mas gugustuhin niya lang talaga nasa taas siya. Pag makahiram ng cellphone, yun na. Di na po yun bababa pag hindi tawagin. Yan tumatawa lang. Tuod takya kan diri. Ha? Di sige, pagkita ayra. Pagka na, tuod takya kan diri. Ha? Oo. Pantayan sila ni Ate Ezra. Walang sa kanila. Hindi po sa kanila uso yung papa's girl, mama's girl. Hindi po. Wow. Iya ba? Doka husay? Ay, ba? Okay na? Ano, timo bra? Mereka na bahan mo sa kabra? Pag timo ko buto. Lalo ka. Sus, magdakit-dakit ka nga. Okay na ngayon sulod. Dala-dala ko sa Patpat. At ayan, may in-order pala kami ni Ate Ezra sa Shopee. Yan, lagayan po ng mga tinatagong kayamangan. Jesus, I am so dly. Wow, naka-crop top po si Ate Patpat. Tusog ang tupat ligid, Pat. Hindi na kita mo sulod. Ay, wow. So, yan po yung kasi kahapon po dito sa bahay, nag-concert kami ni Ate Ezra.
Dahil si Tita Rose Anya po, tinanong ko kung may damit siya nakakasya kay Isra. Kasi alam niyo na po si Ate Isra medyo tumaba. So may ibang damit po na hindi nakasya sa kanya. So yung Tita Rose Anya may binigay na isang damit tapos isang pants. So yun nga ho, yung binigay na pants ni Rose Ann, malaki pa po sa kanya. So sabi ko sa kanya, nung December, may binili kami ng papa mo, or may binili para sa'yo na pants. Tapos, yun nga ho, high waist, then fitting po sa ano niya, sa legs. So, trinay po namin kahapon. Okay po yung forma niya. Okay po yung suot niya. Yung problema niya po is ayaw niya po sa fitting na pants. Hindi ako parang okay na kasi yun nga, ano lang po, bagay lang sa kanya yung suot niya. Para, ako po parang naiba yung hangin ko. Sabi ko, bakit pag ganun ayaw mo? Sabi ko, yung gusto mong suotin, hindi bagay sa'yo. Para kang may ano na, may 5 anak sa suot mo. So yun na natagalan po muna mga kapiks before siya pumunta ng school. So pinalabas ko siya, sabi ko, labas ka dun, labas. Iyak lang iyak siya sa labas. So syempre, pag mama ka na po, mabilis lang po, or madali lang tayo makapagsalita ng ganon, sige, ayaw pumunta, ayaw, bahala ka. Pero kalaunan po, parang nagbabago din po yung ano mo. Sabihin mo na, pupunta ka or hindi. Sayang yung in-order ko na dadalhin mo para sa school kung hindi ka pupunta. Marami yan kasi po, yun nga 25 peraso na, so manlatik. Sabi ko, wag mo sayangin yung effort ko na paghandaan yung dadalhin mo, yung mga gamit mo, naka-ready na. So yung sa'yo talaga is pagpunta na lang sa school. Siguro na nagagalit na talaga ako. Kaya ayun po, pumunta din. Umuwi siya mga alas 5 na. So pag uwi niya po, may dala siyang pansit, tapos yung favorite niya po na hipon or shrimp. Medyo maganda na po din yung hangin niya. Tapos nung pumunta na po siya sa school kahapon, ako naman po bumalik sa school kasi si kuya nandun po kina Nika kahapon. Doon po siya nagtambay. So sabi ni Patpat, yung ulam niya daw hotdog, binigyan niya yung uncle niya. Parang po ako mga kapik sa kuya ko naman. Medyo lumaki po yung tiyan niya. Ewan ko po kung yung ni kuya sa tiyan niya na parang bigla lang po yung lumaki. Parang busog, pero parang hindi po normal na busog yung tiyan ni kuya. Alis na ang dalawa. Bye-bye. To. Payong mo, Pat. So, lakad lang sila. Puntang school. Ano? Dire, babaktas latera. Para pa man maayos ang motor. Yan, katapos ko lang pong magwalis mga kapiks dito sa likod ng bahay.
Malakas ang ihip ng hangin kaya yung mga dahon po nahuhulog. Alas 7:58 na mga kapiks. So, sabi ni Tito, marami na naman daw. Ayan dito sa likod. Malakas yung hangin. So, nagluto si Tito kanina ng saging, siguro luto na po. Ano yun, mga hinog. Dahil yung isang bunga dito, pinutol niya. Dahil medyo malalaki na po. So yung pagwalis ko po dito hanggang lang po hanggang sa poste niyan. Yan mga kapiks, tanghali na. Then magluto po ako ng mauulam namin ngayong tanghali. So hindi po ako pumunta sa school. Dire-diretso na po yung pasyal ko doon mamaya. So mag-aadobo po ako ng isda. Bangus na isda mga kapiks. Yan po yung isda na lulutuin ko. So, yung slice niya po is pang prito. So, naisipan ko po, dahil yung dalawa gusto ng sabaw na ulam, kaya ayan, adubuhin ko na lang po siya mga kapiks. Nandun po si Ate Ezra sa labas, tumatambay. Kasama niya si Boss Angel. Doon po sila sa tatambay sa motor. Waray ikuan. Malinis na yung isda nung binili ko pa. Yan, kumukulo na po yung ating ulam. Ang asim ng amoy niya mga kapiks. Hapon na po mga kapiks, alaona na. So, hapon na mga kapiks, alaona 5 na po. So, ngayon ko na po initin itong suman. Tapos, itong latik na in-order ko po kahapon kasabay sa acquaintance party ni Ate Ezra na dadalhin niya naman doon. So, ayan. Malakas ang hangin sa labas. Malakas po ang hangin sa labas mga kapiks. So, nagpainit na pa ako ng tubig. So, ilagay ko lang po itong steamer para mailagay ko din po isa-isa yung suman.
walo, siyam, napulo, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So, ayan. Nabawasan po siya ng 4 na piraso. So, yung sabi ni Patpat, alas 3 pa naman daw yung start. So, habang iniinit ko, maligo naman pa ako mga kapiks. Yan, mga kapiks, punta na po ako sa school. Kasama ko po yung mga bata. Doon sila kay Nika tatambay. Yan, para lang po tayong guro. Ano, ate? Induction ng ating mga officers na hindi ako yung paghihapon naging papasalamat kay kaya na nga panahon itong induction of officers ng mga eskwelahan amoy ni itong pinatasyahan na ako na bisita. Wow! So, dahil ako yung mga halimot na nakakaniliwat ako na kaiyo na dili ako maaram kung naabot paghihapon ng iba natin ng mga bisita, pero